Tanong ni Bai Yuan, ayos ka lang? Tumango si Lin Moyo. Ayos lang. Muling isinuot ni Lin Moyo ang bal-araw ng buto. Sa isang ZZZT na tunog, lumabas ang mga pakpak ng kidlat, at sumugod siya na parang kidlat. Tumawa rin ng malakas si Bai Yuan at sumugod, direktang lumipad patungo sa hari ng lahi ng dragon. Sinabi ni Lin Moyo na ayos lang siya, kaya bilang isang guro, natural na pinili niyang maniwala. Matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban ng todo, nangangati na ang kanyang mga kamay at paa. Saktong pagkakataon ito para lumaban ng husto. Itinulak ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat sa sukdulan. Sa isang iglap, narating niya ang isang barkong pandigma. Ang barkong pandigma ng lahi ng dragon ay napapalibutan ng isang malakas na pananggalang na kalasag. Sa pagitan nito, makikita na mayroong hindi kakaunting mga mandirigmang dragon sa barko. Lumipad si Lin Moyo sa itaas ng pananggalang na kalasag. Mula sa itaas, ibinagsak niya ang isang lehiyon ng mga patay. 750 kalansay ang sabay-sabay na bumagsak, tumapak sa pananggalang na kalasag. Itinaas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol at hinampes ang kalasag. Ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay sabay ring naglunsad ng atake. Pulang liwanag ang bam-alat sa kalangitan. Kahit may pananggalang na kalasag, hindi nito mapipigilan ang pagpasok ng sumpa. Lahat ng lahi ng dragon ay tinamaan ng sumpa, agad na bumagal ang kanilang mga kilos. Sumpa ng kahinaan level 45, saklaw 150 metro, matapos ang paglaki ng talento, umabot sa 7,500 metro ang saklaw, binalot nito ang buong larangan ng digmaan. Maging ang hari ng lahi ng dragon na nakikipaglaban kay Bai Yuan ay hindi nakaligtas. Sa ilalim ng epekto ng sumpa, ang bilis ay bumaba ng 1.25 beses, maaaring interpretation ito ng 125% reduction, o bawas ng 25%, at ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 1.75 beses, tumaas ng 75%. Kahit na ang lahi ng dragon ay likas na may malakas na resistensya sa mga sumpa, ang kanilang bilis ngayon ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabagal kaysa karaniwan. At ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 1 beses, doble? Galit na umungol ang hari ng lahi ng dragon. Sumabog ang lakas ng kanyang dugo, at sa isang iglap ay inalis ang sumpa. Ang mga manggagamot na dragon sa barkong pandigma ay sabay-sabay na gumamit ng mga kakayahan upang alisin ang sumpa. Ngunit napakaraming miyembro ng lahi ng dragon ang tinamaan ng sumpa, kailangan ng kaunting oras upang maalis ang lahat. Hindi pa tuluyang nawawala ang pulang liwanag ng sumpa ng isang luntiang liwanag naman ang sumabog sa himpapawid. Kakayahan, pagsabog ng makamandag na lason kakayahang sumasaklaw din sa buong larangan ng digmaan. Lahat ng lahi ng dragon ay nolason. Pagsabog ng makamandag na lason level 45, atake ng lason para sa lahat ng kaaway sa loob ng 150 metro saklaw. Nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 450 lakas kada segundo. Tagal, 100 segundo. Matapos ang paglaki, kada segundo ay nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 22,500 lakas. Ang tagal ay umaabot sa 5,000 segundo. Sa loob lamang ng 2 o 3 segundo, maraming miyembro ng lahi ng dragon ang malubhang nasugatan. Ang mga manggagamot ng lahi ng dragon ay halos mabaliw na. Kailangan nilang alisin ang sumpa, alisin ang lason, at magpagaling pa. Napakalakas ng pananggalang na kalasag ng barkong pandigma ng lahi ng dragon, ngunit patuloy itong nababaluktot at nasisayre sa ilalim ng atake ng lehiyon ng mga patay. Hindi na ito magtatagal. Kinontrol ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, ibinabagsak ang bawat lehiyon ng mga patay sa iba't ibang barkong pandigma. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 25 lehiyon ng mga patay, bawat isa ay may 750 kalansay. Samantala, ang lahi ng dragon ay mayroon lamang 20 barkong pandigma. Kaya naman, 5 barko ang nakatanggap ng espesyal na pagmamahal sinadya ni Lin Moyo na bigyan sila ng mas maraming lehiyon ng mga patay. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na atake ng lehiyon ng mga patay, ang pananggalang na kalasag ay lalong nasisayra. Ang mga kristal ng mahika sa barkong pandigma ay muling napuno ng enerhiya, nagpapakawala ng mga higanting sinag ng liwanag patungo sa lehiyon ng mga patay. Ang mga sinag ay may dalang nakakatakot na lakas, tumatama sa katawan ng mga kalansay. Ngunit ang hukbo ng mga kalansay ay hindi umiwas, nagpatuloy lamang sila sa pag-atake. Ang mga general na necromancer ay patuloy sa pagpapagaling.
Ang bawat pagpapagaling ng isang general na necromancer ay para sa buong lehiyon. Ang liwanag ng pagpapagaling ay hindi nawawala sa katawan ng mga kalansay. Halos bawat segundo, bawat kalansay ay napapalibutan ng 10-10 sinag ng liwanag. Ang kanilang mga sugat ay agad na gumagaling. Nakipaglaban na si Lin Moyu sa mga barkong pandigma ng lahi ng dragon dati, kaya't nauunawaan niya ang kanilang paraan ng pag-atake. Dahil dito, may tiwala siyang kayang talunin ng kanyang lehiyon ng mga patay ang mga barkong pandigma. Matapos ibagsak ang lahat ng lehiyon ng mga patay, malapit nang matapos ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat. Mabilis siyang lumapag sa pananggalang na kalasag ng isang kalapit na barko. Itinurong niya ang kanyang daliri sa kalasag. Mula sa dulo ng kanyang daliri ay lumabas ang maputlang puting liwanag. Kakayahan, mga pangil na buto 2,250 pangil na buto na may napakalakas na kakayahang tumagos ang sumabog sa isang punto. Sa isang iglap, napalubog nito ang pananggalang na kalasag. Ang daliri ni Lin Moyu ay patuloy na lumalim kasabay nito. Patuloy na lumabas ang mga pangil na buto. Gamit lamang ang isang kamay, sa isang segundo ay nakapagpakawala siya ng 5 beses, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Ang pananggalang na kalasag ay nasa bingit na ng pagkasira dahil sa atake ng mga kalansay. Ang atake ni Lin Moyu ang naging huling dagok na nagpabagsak dito. Nabasag ang pananggalang na kalasag. Ang mga kalansay sa ibabaw nito ay parang mga mababangis na lobo na sumugod pababa sa barkong pandigma. Nagsimulang gumanti ang mga mandirigmang dragon sa barko. Ang mga mandirigmang dragon na ito ay nasa level 50 hanggang 60. Bagamat hindi mababa ang kanilang level, sa harap ng atake ng mga kalansay, wala silang kakayahang lumaban at mabilis na napatay. Ang mga bangkay ay nahulog sa lupa. Thump! Bahagyang ngumisi si Lin Moyu. May mga bala na. Mas madali na ang susunod. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nakakatakot na enerhiya ang bomb alot sa buong barkong pandigma. Halos agad na nawasak ang barko. Ang kristal ng mahika ay gumuho, umikot-ikot habang nahuhulog mula sa himpapawid. Walang isang dragon ang nakaligtas doon. Dinampot ng isang kalansay na mandirigmang berserker ang bangkay ng dragon at tumalon sa kalapit na barkong pandigma. Ang bangkay ay inihagis paitaas. Pinaputok ito ni Lin Moyu mula sa malayo. Si Lin Moyu mismo ang nagdirect ng nakamamatay na fireworks display na ito. Isa-isang nawasak ang mga barkong pandigma ng lahi ng dragon sa himpapawid, nahuhulog pababa. Bumalot kay Lin Moyu ang makapal na nakamamatay na aura. Sabi niya, gusto niyo akong patayin? Magdala naman kayo ng kaunting sinseridad. Ang malalakas na pagsabog ay parang isang symphony na hindi tumitigil mula nang magsimula. Sa isang iglap lamang, 2 barkong pandigma ang gumuho at bumagsak, na pumatay sa lahat ng dragon doon. Galit na umungol ang hari ng lahi ng dragon. Baliw itong sumugod, nais patayin si Lin Moyu. Ngunit sa harap ni Bai Yuan, wala itong pagkakataon. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na nagkaharap ang isang antas Diyos na tao at isang hari ng lahi ng dragon. Isang sulyap lamang ni Lin Moyu ay alam na niyang mas malakas si Bai Yuan, na siyang may kalamangan. Ang labanan sa pagitan ng mga nasa antas Diyos ay tunay na nakakatakot. Patuloy silang nagpapalit ng larangan ng digmaan mula sa lupa, lumilipad patungo sa langit, at pagkatapos ay bumabagsak muli sa lupa. Ang langit at lupa ay gumuho na parang isang natural na kalamidad. Sumabog ang enerhiyang antas Diyos sa hangin. Hindi makalapit si Lin Moyu. Maging ang kalangitan ay nagbago, umugang ang kulog at kidlat, umikot ang hangin at ulap. Inilibot ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, naghahanap sa paligid. Mabilis niyang nakita si Shi Shingen. Nanliit ang kanyang mga mata, nag-alab ang galit sa loob nito. Guro, ililigtas ko sila. Galit siyang sumigaw. Ang lehiyon ng mga patay ay sumugod na parang baliw. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker, bitbit ang mga bangkay, dala ang galit ni Lin Moyu, ay sumugod na parang mga tigre at leopardo. Ang mga crack na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong lupaing ito. Isang kabuoang 18,750 kalansay ang bumuo ng lehiyon ng mga patay at tumakbo ng baliw sa lupa ng elementong larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Lin Moyu ang hukbo. Ang apoy ng galit sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan. Mula sa malayo, nakita niya si Shi Shingen. Nakita niya si Liang Yu. Ang dalawa ay nakagapos ng mga kadena, nakasabit sa isang higanting haligi, umuugoy sa hangin.
Mula sa malayo, naramdaman ni Lin Moyu ang kanilang aura ng buhay. Buhay pa sila, ngunit humihingal na lamang. Pinilit ni Shishingen na imulat ang kanyang mga mata, tiningnan si Liang Yu na malapit lamang, ngunit hindi mahawakan. Yo, patawad. Narinig ni Liang Yu ang boses ni Shishingen. Hindi siya galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, walang bahid ng paninisi kay Shishingen. Sayang lang hindi ko na makikitang maging kabalyero ng lupa ka. Mapait na ngumiti si Liang Yu. Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin niya si Shishingen. Ang mga lalaki ay hindi madaling umiyak dahil lamang hindi pa dumarating ang oras ng matinding sakit. Tahimik na damaloy ang mga luha mula sa gilid ng mga mata ni Shishingen, bumagsak. Ganoon lamang niya tiningnan si Liang Yu, tiningnan ang babaeng nasa tabi niya nang walang isang salita ng reklamo. Kahit mamatay, walang pagsisisi. Ano pa ang mahihiling sa ganitong buhay? Biglang natigilan ang tingin ni Shishingen. Kumilos na ang hukbo ng lahi ng dragon, sumusulong. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na sumusugod dito. Napansin din ito ni Liang Yu. Agad na naunawaan ni Shishingen dumating na si Lin Moyu. May lungkot sa kanyang mga mata. Kapatid na Lin, bakit ka pa dumating? Bakit siya dumating para iligtas ako? Ito ang magpapahamak sa kanya. Mga mata ni Liang Yu ay nangungusap ng pag-aliw. Alam mo naman kapag natanggap niya ang balita, tiyak na darating siya. Matapos silang mahuli ng lahi ng dragon, ginamit nila ang kanyang kagamitang pangkomunikasyon upang magpadala ng mensahe kay Lin Moyu. Ang layunin ay akitin si Lin Moyu dito at patayin siya. Kaya naman, nagpakilos ang lahi ng dragon ng hukbo, mga barkong pandigma, mga general na pandigma, at maging isang hari ng lahi ng dragon. Nakita ng mga general na pandigma ng lahi ng dragon ang papalapit na lehiyon ng mga patay. Nagkatinginan sila, tila natakot at nag-atubiling sumulong. Naisip nilang umatras, tumalikod sila at tumakas. Gusto nilang tumakas, walang intensyon si Lin Moyu na habulin sila. Nasa cooldown pa ang mga pakpak ng kidlat. Mabilis lumipad ang mga general na pandigma, kahit gustuhin niyang habulin, hindi niya sila aabutan. Lumipad na paitaas ang mga general na pandigma nang bigla silang huminto. Kahit kailangang umalis, kailangan muna silang patayin. Bigla silang nagbago ng direksyon at lumipad patungo kina Shishingen at Liang Yu. Puno ng pamatay na intensyon ang kanilang mga mata. Bago tumakas, kailangan munang patayin ang dalawang ito. Kung hindi mapatay si Lin Moyu, patayin na lang ang dalawa niyang kaibigan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Galit na umungol si Lin Moyu. Nagliwanag ng husto ang likod ng kanyang palad. Ang kakayahang malakas na sundalo ay biglang na-activate. Kasabay nito, nag-alab din ang apoy sa kanyang palad. Agad na sumigaw sa matinding sakit ang mga general na pandigma na iyon, nahuhulog mula sa himpapawid. Baga ng kaluluwa, sunod-sunod. Walang tigil sa paggamit si Lin Moyu. Sa sandaling ito, bumalat kay Lin Moyu ang itim na aura, makapal na nakamamatay na aura ang umiikot. Ang nakamamatay na aura mula sa buong langit at lupa ay dumating, bumabalot sa kanila. Napakalakas na nakamamatay na aura. Ilang tao na ang napatay ng taong ito. Bakit ganito kalakas ang kanyang nakamamatay na aura? Lubos na natakot ang mga general na pandigma, hindi mapigil ang manginig. Sa ilalim ng pagpapalakas ng kakayahang malakas na sundalo, biglang bumilis ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, mabilis na sumugod. Tinarget nila ang mga general na pandigma sa himpapawid at nagsimulang umatake. Ang baga ng kaluluwa ni Lin Moyu ay kasabay ding tumarget sa kanila. Lahat ng nasa saklaw ng atake, walang balak si Lin Moyu na palampasin kahit isa. Ayaw niyong umalis? Kung gayon, huwag na kayong umalis. Ang malakas na sundalo ang pinakamalakas na kakayahan ni Lin Moyu sa kasalukuyan. Sa ilalim ng pagpapalakas nito, ang lakas ng atake ng mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay tumaas ng 10 beses. Agad na sinira ng ganitong lakas ng atake ang depensa ng mga general na pandigma. Ang kanilang mga katawan ay sunod-sunod na pinasabog ng mga elementong pagsabog at tinusok ng mga palaso. Ang kanilang mga pakpak ay pinasabog, ang kanilang mga katawan ay binutis na parang pulot-pukyutan. Isa-isa silang malubhang nasugatan at bumagsak. Ang ilang natitira ay lubos na natakot, hindi na nang ahas manatili, tumalikod at tumakas. Sa sandaling ito, dumating ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Dinampot nila ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, inihagis sila na parang mga sandata patungo sa mga tumatakas na general na pandigma.
Mabilis lumipad ang mga general na pandigma, ngunit hindi kasing bilis ng mga kalansay na inihagis. Habang nasa himpapawid pa lamang, dumating na ang mga atake. Muling umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng matinding sakit. Pinatay! Pinatay! Pinatay ang general na pandigma ng lahi ng dragon. Karanasan dagdag. Habang nasa labanan, sunod-sunod na lumabas ang hindi mabilang na mga abiso, na hindi binigyan ng oras ni Lin Moyu na tingnan. Nang matapos lamang ang labanan sa kanya nagkaroon ng oras na tingnan. Sa ilalim ng level 70, kahit anong propesyon ng lahi ng dragon, ang ratio ng level at karanasan ay nakapirmi, level X 40,000. Ang kontribusyon sa militar ay medyo iba. Simula sa level 60, ang kontribusyon sa militar ay aabot sa 3,000. Ngunit ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay hindi bababa sa level 70. Ang parehong karanasan at kontribusyon sa militar ay ganap na naiiba sa mga dragon na nasa ilalim ng level 70. Ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay katumbas ng mga pinakamataas na antas na propesyonal sa lahing tao. Kailangang sumailalim ng mga tao sa ikatlong pag-angat ng klase upang marating ang level 70. Ang lahi ng dragon naman ay kailangang sumailalim sa ikalawang paggising ng dugo. Ang ikatlong pag-angat ng propesyon ng mga tao ay 100% matagumpay, walang posibilidad na mabaigo. Ngunit iba ang sa lahi ng dragon, ang paggising ng dugo nila ay maaaring mabaigo. Kaya naman, sa lahi ng dragon, ang mga nagiging general na pandigma ay pawang mga piling tao, katumbas ng mga henyo sa lahing tao. Ang kanilang karanasan ay umabot na sa level X 100,000. Ang isang general na pandigma sa level 71 ay direktang nagbigay kay Lin Moyu ng 7,100,000 puntos ng karanasan. Kasabay nito, ang kontribusyon sa militar ay tumaas din ng husto, umabot sa 10,000. Matapos ang labanan, hindi lamang tumaas ng malaki ang kanyang karanasan direktang mula 2% patungong 20%, kundi pati ang kanyang kontribusyon sa militar ay tumaas din ng husto. Ang liwanag sa kanyang insignia ng militar ay napakatingkad. Isang lilang bituin ang nagningning isang bituing banal na general. Mula sa sandaling ito, si Lin Moyu ay naging isang bituing banal na general. Umakyat ang mga kalansay sa haligi, nailigtas sina Shi Xingyan at Liang Yu. Nakaligtas sa kamatayan si Shi Xingyan, masaya ngunit may kaunting pagsisisi. Sabi niya, kapatid na Lin, sa pagkakataong ito, talagang humihingi ako ng paumanhin. Naunawaan ni Lin Moyu ang ibig niyang sabihin. Kung ako man yan, darating ka rin para iligtas ako. Ikaw, bahagyang nanginig si Shi Xingyan. Tama si Lin Moyu. Kung si Lin Moyu man ang nasa panganib, pupunta rin siya para iligtas ito. Kahit alam niyang papunta ito sa kamatayan, pupunta pa rin siya. Sabi ni Lin Moyu, ang pinakamahalaga ay ayos lang kayo. Tanong ni Liang Yu, ngunit parang nagpadala ang lahi ng dragon ng isang hari ng lahi ng dragon. Bakit hindi siya nakikita? Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap, pagkatapos ay bumalik ang lahat sa katahimikan. Lumingon si Lin Moyu at nakita si Bai Yuan na papalipad palapit, may hawak na lasog-lasog na bangkay sa kanyang kamay.